Paano ang tamang paggamit ng analog multimeter? Meron na po akong na-vlog na ganito pero binabalikan ko lang kasi maraming nagre-request sa atin. Okay, so bali ito po ay hindi po accurate sa pagtest ng capacitor. Okay, pero accurate po ito sa mga DC, sa mga AC. Ibig sabihin ng AC, alternating current. Ito naman DC ay direct current. Okay, sa pagtest po natin ng DC. Yung pagtest po ng DC ay ganito. Kailangan mo lang iselect ng, ito po siya, DC volts. Kapag 12 volts ang inyong sinusubukan, ito po, lagay mo sa 50 volts. Okay, so 50 volts, ito po siya, 50. Ayan, volts. Tapos, 40 volts, 30 volts. Yung gitna po niyan ay 25 volts. Ito, DC po 20 volts ito. So, kung 12 volts battery ang ating check, ito po dapat 12 volts or 13 volts. Ayan po dapat, no? Kasi 10 volts, di ba? Okay, so tingnan niyo po na maayos yung ating tester. Okay, so spot ko na maayos yung ating camera para may idea po kayo. Ayan, para hindi kayo mahirapan. Gusto ko malinaw po yung nararating ni Jeff Repairman sa pag-demo. Ayan po, testerin na natin, no? So kailangan 12 volts. Okay, positive, negative. Ayan po, tama mga ka-repairman, no? May higit 10, tama po, 12 volts. Okay, so ngayon naman po ay sa AC po tayo. Sa pag-test ng AC ay kailangan mo lang iselect ng AC volts. Okay, so 250 volts. Yung 250, ito po siya. Okay, so 250 yan. So 200 volts, siyempre 230 sa bahay natin sa kuryente. Okay, sa pag-test po mga ka-repairman, ganito lang. Kahit baliktaran, wala yung problema. Kahit baliktaran. Ayan po, 200, 230, 225 yung gitna. 227 volts. Okay? Ito pala yung 225. So, 227 volts. Okay lang yan. Okay? So, bali, test naman tayo sa capacitor para may idea po kayo. Pero bago yon yung thermal fuse ng rice cooker. Walang power yung rice cooker. Walang power yung electric pan. Paano nga bang pag-test? Ganito lang po. Continuity. Okay? Yung continuity, mga ka-repairman, ito po siya. Ito yung continuity. X1, X10, X100. Okay, continuity po yan. Kahit ito, pwedeng gamitin lahat yan. Continuity po yan. Ibig sabihin ng continuity, kapag may reading, may contact po yan. Kapag walang reading, ibig sabihin po, sira yung thermal fuse, or walang contact, or putol yung wire. Ito po yung continuity, Ayan, halimbawa, naka X100 ka, ayan po yung continuity, may reading po siya. Kahit saan dyan, ibig sabihin may reading. Kapag walang reading, ibig sabihin, sira po, or may putol yung wire. Okay, thermal fuse ng rice cooker, kapag walang power, ito yung check mo, thermal fuse. Ayan po, may reading, no? Kapag may reading, ibig sabihin po, okay yung thermal fuse ng rice cooker. Okay, yung value po nito ay 185 Celsius, 15 ampere, no? Para may idea po kayo sa thermal fuse ng rice cooker. Ito naman po, thermal fuse ng electric pan. Kapag may reading, ibig sabihin, okay po yan, no? Kapag walang reading, ibig sabihin, sira po yung thermal fuse, syempre. Ayan po yung continuity. Okay, walang problema, kahit X10 ka gamit, kahit X1, walang problema. Basta gagalaw yung tester, ibig sabihin, okay yung thermal fuse. Okay, so value po nito ay 120 degrees Celsius, 2 ampere ng electric pan thermal fuse. Sa pagtest naman po ng capacitor, ay ganito lang po, X100. Kailangan mo lang itodo to. Todo, sagad, pakaliwa. Ayan po, nakasagad na, no? So, sa pagtest ng capacitor, ay dito po tayo titingin. Ulitin ko lang, hindi po accurate sa pagtest ng capacitor. Okay, so ito po siya, yung ating 2. Yung ating 1, ito po siya, no? So, 1.5, ito po siya. 1.5 yung capacitor ng ating electric pan. Okay, tinan niyo po yung tester natin. Zoom ko ng konti. Ngayon. Tapos, ito po yung electric pan capacitor. Testerin na po natin, no? 1.5 po ito. 1.5 UF. Okay, so testerin po natin. Ayan po. Tapos, balik rin natin. Yung pag-test po ay salitan lang, no? Ayan po, gumalaw, no? 1.5. Ayan po. O, tama, no? 1.3. Tulad na sinabi ko, hindi po accurate to. Ayan, pero good po yung capacitor. Kapag walang reading or hindi umaabot ng 1, ibig sabihin po, sira yung capacitor ng 1.5. Okay, so ito naman po yung capacitor ng washing machine na meron siyang 8 UF. Okay, sa pag-test ng capacitor, kailangan po mahigit kalahati. No, kailangan mahigit kalahati. Kapag kalahati or walang kalahati, ibig sabihin po, sira yung capacitor ng washing machine. Okay, hindi po accurate sa pag-test ng analog, pero ganyan po ako mag-test sa loob ng 16 years, wala namang problema. Kapag mahigit kalahati, ay ibig sabihin, okay po yung ating capacitor. Ayan po, balik natin. Ayan, no? Mahigit kalahati, ibig sabihin, okay po yung capacitor ng washing machine. Ayan, no?
So ganyan lang mag-test mga ka-repairman. Kapag walang reading, ibig sabihin, sira po ito.